Oo, tayo ngayon sa Wilcon Depot. Babae, babae. Ah, may babae pa ho? Oy, nasa ilalim, patay. Ah. Ah, ganun ba? Ah, may ilalim, nasa ilalim? May nasa ilalim? Oo. Ayun, may nasa ilalim daw ng kotse. Awa naman. Nanginginig ako sa takot. Dahil alam nyo na, nagsisingle din po tayo, nagra-rides. Pero yun talaga, kailangan talaga natin dobling pag-iingat. Parang sa video, kakaliwa yung kotse. Siguro hindi napansin ng single. Kaya ganun po nangyari. Ayun nga, oo nga, nandun sa ilalim yung babae. Sana naman may dumating na may tao pala sa ilalim po, ano? Meron. Kaso parang nakakayanin dahil hindi pa kasi lumabas na yung laman. Ay, ganun ba? Kawawa naman. Kasawa niya siguro yon. Opo. Eh. Dalawang motor eh. Ha? Tanggaan yung dalawang motor. Ano kaya? Parang kakaliwa na yung kotse, no? Parang kakaliwa na yung kotse? Ganun ba? Mga CCTV dyan. Nag-counterflow ba sila? Ayun. Ay, grabe traffic. Ang haba na ng traffic. Hanggang doon na sa gumaak yung traffic eh. Ayan. Hindi ko po alam eh. Kaya hinto ko lang din eh. Ano, kawawa. May yung asawa yata nandun sa ilalim mo. Tapos siya, namimilipit na siya oh. Sana dumating na ambulansya. Oo. Sige po. Yung babae, mukhang kaya delikado yung babae sa ilalim ng kotse. Batay sa napanood nyo po, no? Yung video na yon ay yun yung una kong shots. Yung pangalawa ko pong shots, hindi na record. Kaya yun lang lamang po ang mapapakita ko sa inyo. Pero nung bago ako umalis, tumawid yung isa sa single na nasa unahan na nakita natin lahat. At nung tanungin ko siya, sabi ko, Brad, pwede ba malaman kung ano nangyari? Di ba ikaw ang driver nung single na yan? At sabi niya, opo kuya, ano ba na talaga ang nangyari? At ang paliwanag niya sa akin, empleyado daw po siya ng Wilcon Depot. At pakaliwa na po siya sa Wilcon Depot para pumasok sa trabaho dahil ang pasok na yata niya ay 10 AM at nangyari yon ay mga 9:45, 9:45. Nung dumating po ako doon, lalagpasan ko yung traffic, mga around 9:56 na ng umaga. Itong araw na to. Kaya kanina pagdaan ko, nare-recall ko kahit madilim na kung ano yung mga nakita ko doon kanina. Hindi na nga lang ko talaga ako nakalapit dahil alam niyo na bawal dahil andun na yung mga traffic enforcer. At ayon sa kwento niya sa akin, kasama ng mga nakikinig sa likod ko, ang sabi niya, papasok na siya ng Wilcon Depot para left side. Ngayon, naka-signal light naman daw ho siya. At all of a sudden, mamaya-maya, laking gulat niya, may dumunggol sa likod niya, talsik po siya ng pagganon. Kaya balagbag yung motor niya na nakaganon. Ngayon, pagtalsik niya ng ganon, pagliko niya, yun ang nangyari. Yung babae, napunta ron sa ilalim ng kotseng puti, at yung lalaki, yun nga, ay nangingisay, hawak-hawak niya ko yung tiyan niya. Namimilipit siya sa sakit. Yun yung iniinda ng lalaki. Pero yung babae, yun nga, wala na talagang malay, hindi na gumagalaw. Kaya hindi ko lang ho alam ngayon kung ano ang nangyari na sa kanilang dalawang mag-asawa o kaya kung sino, kung ano man. Dahil hindi naman natin pare-pares kilala sila. Umaasa na lamang po ako ngayon bagong matulog na sana naging okay pa rin po sila sa kabila ng pangyayari. Pero marami ko talaga nagsasabi kahit man ako, parang hindi na makaka-recover talaga yung babae. Pero sana naman makarecover. Kaya yun lang, no? Totoo nga talaga na hindi naman natin na kung sino yung may kasalanan. Talagang aksidente, andyan.
wala naman ho talaga 'di ba ang gustong maaksidente. Pero sabi ko nga sa mga una kong vlog sa inyo tungkol sa takbong kalsada, kung kailangan natin ng dobleng pag-iingat, dapat tatlong pag-iingat, apat at 10 pag-iingat na dapat talaga. Although hindi naman natin mape-perfect talaga, pero siguro para sa akin, makabubuti talagang bago tayo umalis at makauwi, laging magdadasal at pag-uwi, magpapasalamat sa Panginoon. Kanina nung sinashots ko yun, nanlalambot ako. Tatakot din. Ngayon, hindi nga ako halos makatulog. Dahil kanina, nung traffic na yun, mula Gumaok, nag-counterflow pa ako. Dahil bakit kaya traffic? Bihirang mangyari yun doon dahil highway po yun eh. Along Quirino Highway, yung papuntang ganun po, papuntang Novaliches, intersection ng Tungko, yung pabalik, papunta ng Sapambalay. At yung lugar nga pala na yun ay nasasakupan ng Tungko, CSG DM Bulacan. Ayan, San Jose del Monte, Bulacan po, nasasakupan siya. At dito sa likod namin ay yung Suzuki na bentahan ng sasakyan. Yun po yun. At yung harap nga kanina sa video ay yung Wilcon Depot na bagong tayo lang. Siguro may gitwaan dyan. At kung lalagpas kayo ng konti, papunta na ng Paradise Farm Elementary School. Kaya ganun po. Wala na ho tayong inaano kung sino may kasalanan. Ang mahalaga po ay sana maging maligtas sila. Pero kung ako ina-analyze ko kasi nung pagdating ko doon sa pangyayari, na siguro pag dunggol nung single sa puwet nga, nung may kwento na sa akin, nag-take off yung babae. Dahil syempre gaganyan yung single eh. Take off yung babae palabas na ganyan at tumama yung mukha niya doon sa kotse. Kaya yung kung mapapansin natin, kung nandun kayo, wasak yung harap ng kotse, doon yung babae tumama. Dahil ang nagkatamaan naman talaga eh, yung dalawang single. Nung dunggulin nga yung single sa likod, take off nga yung asawa niya, at tumama itong muka, pumasok pa rin sa ilalim ng kotse. At yun, hindi na talaga gumagalaw yung babae. Yung lalaki na lang ang gumagalaw. Kaya yun, sana maging okay pa rin po ang lahat. Kaya sa kapwa ako mga nagra-rides din, nakatulad, alam nyo naman, nagmamotovlog din naman tayo, rides na kung saan-saan na kami nakakarating ng mga grupo namin. Kaya minsan, kanina nalalambot ako nung tumatakbo na pabayad para mag-tricycle na nga ulit. Kahit man nalalambot ako ngayon. Ang totoo nga eh, galing pa ako sa vertigo ko eh. Kaya nung nakita ko kanina, nalalambot na naman ako ulit, mahilo-hilo ako. Iba pa rin talaga pag sabihin natin puro positive ang nakikita natin eh. Pero ang tanong, paano pa ba tayo magiging positive pag ang nakikita natin ay ganun, puro duguan. Kaya kanina, nananalangin na ako, Panginoon, na gabayan mo po ako, nalalambot na ako papuntang bayan. Parang gusto ko na umuwi, hindi na mamasada. Kaya lang, may kailangang harapin. Ganun talaga, no? Basta, sa lahat ng mga kapanood na ito, ipanalangin mo natin sa Panginoon na pangalagaan niya po tayo lagi sa kanyang mga kamay. Masama tayo sa mga pinoprotektahan niya na nagra-rides at sabihin natin naghahanap buhay sa kalsada. At yun nga, nung bago ako umalis kanina, yung kotse, marami palang kargang kakanin. Pinulot na nung may-ari yung kakanin, isinakay na doon sa kolong-kolong kasi syempre mapapanis yung ano nila, yung kakanin nila. At hanggang ngayon, iisip ko, di ba yung tipong dalawang single, nagbanggaan, nag-take off, at kumbaga nadamay lang yung kotse. Ayon sa paliwanag ng isang single. Minsan ganun talaga, no? Nadaan ko lang ako sa tawang yun, pero ang totoo, tumatayo yung balahibo ko. Tumatayo, kinikilabutan ako. Kaya yun, sana isa tayo sa mapili lagi ng Panginoon na malayo sa mga aksidente. Lagi tayong tumawag talaga sa Kanya. So, yun lamang po, no? Muli po, Just Cab Channel. Patuloy po tayong mag-ingat sa kalsada, lalo na sa ating mga pagra-rides.
2 single, 1 kotse. Ganun nga ang nangyari. Karambola ng 2 single, tama yung kotse. Ayon sa paliwanag nung taga Wilcon. Kasi kung halimbawa bagong dating tayo, marami tayong panukala. Pero ang pinapakinggan ko na lang talaga yung paliwanag niya. Ewan ko lang sa other side, paliwanag nila, pero itong vlog ko na to, paliwanag po to nung rider. Pagkat siya lang naman po ang nakausap ko nung oras na yan. Kaya maraming salamat po sa pagbisita sa channel natin na ito. Just